Magandang araw mga kaibigan, mga viewers ko dyan. Sa araw na ito may gagawin po tayong electric tutag. Ito, sunog po ang handbrake. I-convert po ito mula sa electromagnetic handbrake. I-convert ng mechanical handbrake. Tingnan po natin. Okay. Okay. Umusok. Sa forward. Sige, forward. Okay. Okay, usok. So after na makita na umuusok yung sa electromagnetic brake, sinubukan muna naming in-adjust. Okay, drive. Engage. Okay, then reverse, try. Try reverse position. Okay. Neutral. So, nawala na yung bad smell at nawala na rin yung usok. Nag-adjust kami ng electromagnetic brake in a losing position. Then, patakbuhin namin. Drive. Test electronic parking brake. Then, neutral. Neutral. Release brake. Bumaba. No handbrake. So, hindi po kumakapit yung electromagnetic brake. Then, nireport na lang namin sa management ng Hangcha. At ang response nila is palitan mula sa electromagnetic brake, i-convert na ng mechanical handbrake. So, magkakabit ng mechanical handbrake. So, merong brake drum. May kasamang brake shoe. At may dalawang mounting hub. So, disconnect the positive cable and then the negative cable from here. So, kailangan alisin itong rear panel na may module. So, tanggal yung module pati dito sa wiring, pull out lahat. Nag-disconnect ng wiring dito sa module para mawala yung supply mula doon sa lithium battery. Then tanggalin itong upper shock absorber mounting para maibaba ang suspension. At nang magkaroon tayo ng access sa pagtanggal ng electromagnetic brake, then meron na tayong access sa pagtanggal nitong mga tornilyo sa electromagnetic brake para mailabas na itong assembly mismo. Okay. Then ilabas na yung brake lining pati itong plate. $39? Yeah. Okay. Okay. 39. Nag-disconnect ng wiring sa electromagnetic brake sa socket number 39. Then tsaka na ilabas itong brake plate na nakakapit sa spacer. Then tinanggal na rin ang mga tornilyo ng nakakapit sa spacer. So tanggal to yung spacer. Then alisin itong gear. Tanggalin itong snap ring para mapadaan itong bagong i-install na hub mounting.
Then natanggal na rin itong gear sa shafting ng electric motor. At hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa, kinabit kaagad itong hub mounting sa electric motor. So nakabit na yung hub. Then kasunod na may ikabit itong backplate ng brake shoe. Pagkatapos ikabit yung mounting hub. Mayroon lang 4 na tornilyo na Allen number 8. Then i-install na yung brake shoe sa backplate. Pagkatapos ikabit yung brake shoe, ilagay naman yung K-pin sa may shafting ng electric motor. Then ikabit na itong brake hub, pakapitin sa may shafting. At ikabit na ang brake drum na may 4 na tornilyo Allen bolt. Hindi ko na nakuha na ng video sa pagbalik ng lock sa shafting hub. Then ikutin itong sa gulong, yung wheel hub, para makita yung brake drum na kinabit kong freewheeling. Bali mag-familiarize muna tayo sa pyesa na luma at saka bago kung alin ang pinalitan. So ang nangyayari sa actual na pagpalit, ito ang electromagnetic brake. At ito yung sa brake disc plate. Pati itong brake disc na napudpud na yung asbestos. At itong isa naman ay ang gear na nakakapit doon sa shafting ng motor. At itong plate na nakakabit din sa housing ng motor. At ito namang isa sa handbrake panel. So ang nangyayari, ang kapalit nitong electromagnetic brake, ito na brake drum type. At itong sa brake plate saka sa disc na brake, ito na ang pinalit, brake drum type. So, kaya natin. Ayan. So, brake shoe type. Ito naman ang sa shafting motor ng gear, kapalit nito ay yung hub type na. So, ito yung bago. Then, itong plate, palitan din naman na itong sa mounting hub na nakakapit sa electric motor. So, ngayon, pagkabit na nitong brake shoe ay kasama na rin na bracket. Then yung sa handbrake cable, nakakapit yan dito sa likod ng brake shoe. At yung adjuster nitong cable kakapit dito sa bracket. The dulo ng handbrake cable dito kakapit sa handbrake lever. Meron ding wire dyan na ikakapit kasama ang handbrake sensor. At ito yung wire na yun na maliit. Then itong isang wire naman, patatakbuhin yan papunta sa likuran na ng brake shoe sensor. Then ito na ang ipapalit sa handbrake panel. Kasi itong luma walang butas. Ngayon dito mayroon ng butas para pag-uupuan mo itong handbrake lever. So ipagpatuloy natin ang installation ng wiring sa handbrake panel. So ito na yung accessory na binanggit ko kanina, ikabit sa likod ng brake shoe. Okay, good. Then ikabit naman itong bracket na nakakapit sa may mounting hub. At dito pakakapitin ang handbrake cable na may adjuster. At sa puntong ito, i-pull out naman natin itong towing hook panel kasama ang towing hook lever dito sa may driver side. Ipapalit natin yung handbrake panel na pagkakapitan ng handbrake lever. Bago ikabit itong bagong handbrake panel, kailangan ikabit mo na agad din itong handbrake switch, pati itong pagkakapitan ng handbrake cable. Then, lagyan na lang ng lock na may cutter pin itong cable. So, gaya niyan, naka-install na. So, lock, sensor, wire. Cable. Then, ikabit na itong handbrake cable sa may brake shoe lever. Pati dito sa bracket.
yung may sa adjuster. Then huwag kalimutang higpitan itong sa may adjuster sa bracket. At ganun din sa may handbrake panel. Meron ding nut dyan na hihigpitan. Then ibalik na namin yung suspension sa body pati yung sa shock absorber mounting. Pin. So dito sa main connector, i-atras yung pin number 18. Ilabas yung wire na number 4. Sa socket connector ng module, yung number 18 sa socket na yung wire is number 4. Yung code ng wire, kailangang ilabas dahil may isusuksok tayong panibagong wiring. Itong dulong wiring na papunta naman sa may handbrake lever. At naka-install na yung bagong wire sa number 18 na pin. Sa number 45 na socket dito sa module. 1 and 3. Yeah. Okay. 1, 3 and... Then dito naman sa connection ng handbrake switch, number 1 and number 3 lang ang merong laman na wire. Brown stripe white ang number 1 connection. Then i-connect na ang socket connector ng bagong wiring dito sa may handbrake lever sensor. At isalpak na ang handbrake panel assembly. 38? Yeah. Okay. Then i-disconnect yung number 38 na socket wiring. Then isalpak yung bagong wiring harness sa brake sensor. Connect the new wire. Oh, okay. Sa number 30. At double check lang natin yung wiring para hindi tayo magkaligaw-ligaw. Then dito sa ilalim ng dashboard, merong DTC connector number 10. Dito pinoprogram or ina-update yung bagong kabit na wiring pati sa sensor ng handbrake lever. At yung binunot kanina number 18 na lumang wire, lagyan na lang ng insulator para hindi magkaroon ng static. Okay. Then isuksok na lang ng maayos dito sa may mga insulator. Okay lah. So number 43 dito sa emergency switch. Then itong number 38 ang bagong wire papunta doon sa handbrake. 39 no more connection. So bakante na yan. At itali na lang natin ng cable tie yung mga wiring para hindi sumaya doon sa electronic motor. So i-secure na yung wiring. At yung wiring connection ng module galing lithium battery is red, green, yellow. So kailangan hindi magkapalit yung wiring na yan. Pagkatapos ma-secure yung mga wiring, ikinabit na rin yung mga panel at hindi na naisama sa video. Then initial road test muna namin para maobserbahan kung may mga malfunction. Then kapag goods na, ipa-road test din namin ng final road test sa may-ari. Then kapag okay na, i-turn over na rin namin sa kanila. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, makisuyo po sa pag-subscribe sa aking channel. Sa mga nagtatanong kung anong unit po ito po ay electric vehicle, tutag ang pangalan na pinagagamit sa paghila ng mga kargamento o mga bagahe. Final road test para maobserbahan kung may problema ang lumalabas. At dito po magtatapos ang ating video. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood.